Sa unang hirit, serbisyong totoo ang alam ng hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit. So walang pagkakataon yung scene of the crime operations o SOCO ng pulis na kumalap ng ebidensya. Tapos, pangalawa, 4 na kotse yan, ha? Lahat sila armado, well-armed, long firearms. Wala man lang isa sa kanilang nakaputok. Ikatlo, ang ginamit daw na pang-barrel, pang-ambush ay Armalite ng motorcycle tandem. Ngayon, in all due respect, pwede ka bang magliwaliw sa Metro Manila? Motorcycle tandem na meron kang Armalite na hawak-hawak na hindi ka hinuhuli ng pulis? O, ika-4, yung ginamit na Armalite, no, niratrat yung sasakyan. Ang daming tama nung sasakyan. Pero yung 3 nakasakay doon, walang serious injury. Ibig sabihin, may mga agimat ba sila? May mga anting-anting ba yan? So, how would you like anyone to believe na there was really a bona fide ambush? Armalite yan, ha? Kila ang patuwal nga, ginamit yun sa mga sasakyan, patay-patay lahat yung mga nasa loob, eh. Ika-4, nung wala pang 5 minutes o 10 minutes after na so-called ambush na yan, tumawag kaagad si Esmeralda kay Dilima at nabanggit na ito may kinalaman yata sa threat ng panel daw. Sa O'Hara kidnapping. In other words, kay Gatdula. May ang galing naman nila. So within 10 minutes, wala pang investigasyon, alam na nila kung sino ang suspect. Bay, grabe. So parte ito ng demolition job laban pa rin kay Director Gatdula, Atty. Ano man tawag mo dito? Ikalima, no? Hindi pa ako tapos. Yung upuan sa likod ng sasakyan, punong-puno ng dugo. Nakaupo doon si Esmeralda lang. Wala siyang serious injuries, pero ang daming dugong kumalat doon. Ang sabi nga ng mga reporter na nagpunta doon, sa kaya nanggaling yung dugo? Saan palagi kaya binili yung dugo? No? Ipates natin dugo. Ayan, yung mga dugo pinapakita. Nakakapagtaka, no? Sa dami ng dugong nag-spread dyan, siguro patay na yung tao dyan kung totoong tinamaan. Okay. May komento sa official fanpage ang unang hirit, si Renny Rose Linay. Hindi ito isang ambush me dahil sinong may matinong pag-iisip ang gagawa ng gano'n, nasasaktan yung sarili, idadamay pa raw yung kapatid. May report na ba doon sa ambush? Wala ho silang bullet wounds. Shrapnel wounds lang daw. Sabihin, nadaplisan. Kumuha ka ng glass, ganun mo sa sarili mo, di may dugo na. Okay. So ano plano nyo dito? Habang dinidinig nyo yung isang kidnapping, ito naman susunod, ambush. Itong ambush me, balak po namin na harapin ito kung kakasuhan kami dito. Nasaan na yung kidnap? Nasaan ano na kayo sa... Yun nga nakakapagtaka, no? At makes us very sad. Tuesday ng umaga, nakatanggap po kami ng court order sa korte. Granted yung aming preliminary injunction. Nanalo ho kami. Alright? Tuesday ng gabi, ambush me. Now, sa palagay niyo ho ba, gagawin to ni Tanggol Gatdula? Kapapanalo na namin sa korte. Wala pang 24 hours. He will do an ambush. So this is preposterous. Napaka-hirap pong paniwalaan, no? With all due respect. Pero dun ba sa trabaho ni Director Gatdula at saka ni Deputy Director Esmeralda, may pagkakataon ba talaga magbanggaan sila ng prinsipyo o maging sa polisiya doon o wala talaga? Hindi siya under ni Director, di ba? Wala po. Si Director Esmeralda po ay involved doon sa mga NBI clearance matapos kang mawala yung service doon ng computer, mano-mano na. So siya ang namamahala doon, no? Opo. So malayo na isangkot sa O'Hara, tama ba? Correct. So, with all due respect, itong accusations laban kay Tanggol Gatdula are really, with all due respect, no, gawa-gawa lamang po. At ako'y nananawagan sa Department of Justice, huwag naman yung basta-basta na lang idadawit na naman si Tanggol Gatdula sa isang ambush. Yung tao ay dapan-dapa na, no?
Sa matter of fact, very depressed yung tao. Nagpupunta ho ng kapilya, mga kapilya ho namin twice a day para manalangin. Ganon siya ka-depressed. But so far, he's coping, no? Nakakapag-cope naman. Pero nadagdagan na naman ang kanyang mga ipapanalangin. Sapagkat hindi pa tapos yung kidnap me, meron na namang ambush me. O baka magkatotoo, baka mo na yung jaywalking attorney. Maraming salamat. Okay. Sige. Attorney Abraham Espeo po, abogado ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula. Makaigan, aga sa mga oras ito, sinusubukan po namin kunin ng panig ng Secretary Francisco Baraan III and the Department of Justice na nagpaunlak po ng panayam ngayong umaga pero sa kasayawang palad, hindi po nakakasagot sa aming tawag. Sinubukan po namin kunin ang panig ni NBI Deputy Director Esmeralda pero nandun pa